Ito po ang gagawin nating bibingka at biko. Kasi 1 kg ito, hatiin ko siya. Pag naluto na, gagawa ko ng biko at saka bibingka. Ito po siya, naka-vacuum pa. Hugasan po natin siya. Malinis siya, hindi siya masyadong madumi. Hugasan ko na siya, 3 hugas. Isasaing natin siya sa may dahon na sapin para hindi siya masunog tsaka mabango. Dahon po siya ng saging. Niready ko na kasi hahaba ang video. Ngayon, ang patutubig po natin ay yung pangalawang gata. Kakang gata. Yan. Para malasa. Kukunin niyo yung pinakaibabaw. Ito po ang specialty ng mother ko. Huwag po masyadong maraming tubig at baka lumata. Hindi siya masyadong masarap. Masarap po yung may kunat-kunat. Ganyan-ganyan lang. Tapos, bago nyo siya apoyan, 30 minutes para ma-absorb niya, lumambot. Lalagyan din po natin siya ng pandan. Hindi ko lang alam kung ano sa English ang pandan para mabango at masarap ang ating biko at bibingka. Yan. 30 minutes po nating ililib na ganito, saka aapoyan. Pero i-ready ko na siya dito sa kalan. Kasi kaya po natin ililib ng 30 minutes, kailangan konting tubig lang. Pagka sinindihan ko ngayon kaagad dyan, kukulangin siya sa tubig. At pag dinagdagan mo ng tubig, malata siya, para siyang puto. Ito yung buo-buo ang rice niya. Pag naggawa na tayo ng biko at bibingka. Ito na po, 30 minutes na. Inabsorb na ng glutinous rice yung kakang gata na pangalawang gata. Ngayon, sindihan na po natin siya. Mahina din po ang apoy. Po. Babantayan po natin, kailangan mahina ang apoy kasi masusunog, hindi luto si rice. Ito po, check natin. Oh, luto na. Ready na for biko. Saka yung request ni Miss Lanzones na bibingka. Hamuin na natin siya at ating haluin. Ito po, atin na po siyang ililipat sa kawali na pinaglutuan natin ng latik. Yan mo, isa sa mga technique para hindi siya manikip na siya. Ang ganda, oh. Isang kilo po ito. Ito po, 1 kilo po yan. Yan, kaya may isa pinadahon para hindi siya masunog. Ngayon, lalagay po natin sa 1 kg na glutinous rice, 2 cups brown sugar. Depende sa inyo yung kung gusto nyo matamis, pwedeng 3 cups. Ngayon, nahaluin na natin siya.
Pag po matabang, para sa inyo, pwede yung 2.5 cups o 3 cups. Para ho sa akin, 2 cups lang, okay na kasi hindi masyadong masarap matamis. Tamang tamis lang po ito. Ito na po siya. Malapit na natin siya. I-mix ko na yung brown sugar. Wala pong tigil ang halo din. Pero hindi kasing tagal ng ubi. Ito po, atin na po siyang hahanguin. Huhulma natin siya sa tray para maging bibingka. Ito po, gagawa po tayo ngayon ng bibingka. Hihuhulma muna natin siya. Tapos, gagawa tayo ng topping. Pakikita ko sa inyo paggawa ng topping. Yung kalahati nito, biko. Pakikita ko rin sa inyo ang sikreto sa biko. Hatiin po natin siya. Para sa bibingka, kalahati at kalahati para sa biko. Ito natin siya, papantayin po natin siya. Ito pong dahon, sinalab na. Kaya hindi siya malutong. Pakita ko sa inyo pagsalab. Pagkakuha sa puno, para kumunat siya, hindi siya mag-break. Yung mapuputol, mabibiak. Yan, ganyan lang po yan. Pagkagan pa natin, para yung mga corner niya, pantay siya. Ito. Gagawa tayo ng topping. Pakita ko sa inyo kung paano paggawa ng topping. Ito po, gagawa tayo ng topping ng bibingka. Ano po ito? Kaakang gata, purong gata. Ngayon, magpapalapot tayo niyan. Mimixan natin ng condense. Konti lang po, hindi kailangan matamis dahil matamis na si bibingka. Haluin po natin to hanggang sa lumapot. Na natin sila itatapping, ilalagay sa oven. Ito po, malapot na siya. Itatapping na po natin siya para ilagay sa oven at maging brown. Ayan, pinatay ko na. Ito. Medyo palamigin po natin ng konti para hindi siya masipsip sa ilalim. Ito po yung topping, ilalagay na natin, malamig na. Kaya po natin pinalamig kasi pag mainit, sisipsipin lang ng rice pababa. Mapupunta lang siya sa loob. Hindi siya magiging maganda. Ito po, ipapasok natin siya sa oven para mag-brown ang ibabaw. Sinet ko siya sa 250 then 50 minutes. Check na lang po natin time to time. Okay. Ito po, atin po siyang chickin. Ayan. Wow, brown na siya. Kikita niyo po ba? Ayan. Konti pa. Konting-konti. Mga 3 minutes.
Ito na request ni Miss Lanzones. Ito na ang bibingka. Kaya nyo na po itong gawin. Ito po atin po siyang i-slice para makita natin ang loob niya. Makulat siya kasi rice rice bibingka. Siya, pwede na siyang kainin. Siya yung bibingka na request ni Miss Lanzones. Busog na ako sa kapitikim. Tikman po natin. Yummy.